Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Carol ng CRC Makati Mother Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang ating pagbubulayan sa Leviticus chapter 25 verse 29 to 34. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa umagang ito. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral at naway ang banal mong Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pamagat po natin ay ang inaasahan para sa lupa sa mga naitayong mga syudad na matatagpuan sa Leviticus chapter 25 verse 29 to 34. Samahan niyo po akong basahin. Verse 29. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa papaderyang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili. 30. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. 31. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. 32. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. 33. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. 34. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Tungkol sa pagbili ng mga bahay sa mga naitayong mga syudad, kung ang isang bahay sa isang syudad ay ibinenta, may karapatan ang nagbenta na ito'y ilipat muli sa loob ng 1 taon mula sa pagkabili. Kung hindi ito natubos, ang bumili ang magiging may-ari ng ari-arian at hindi na niya ito kailangang ibalik sa panahon ng taon ng jubileo. Ito ay totoo maliban sa isang pagkakataon. Kung ang bahay ay pag-aari ng isang Levita, ang bahay ay kailangang ibalik sa taon ng jubileo sapagkat ang mga Levita ay hindi nakatanggap ng bahagi ng lupa. Dagdag pa rito, may karapatan ang Levita na tubusin ang kanyang bahay anumang oras at hindi naka-apply ang limitasyon ng 1 taon. Sa ating conclusion, ipinakita sa mga talaatang ito ang natatanging biyaya ng Diyos sa mga Levita sa pagpapalaya ng pagtubos o pagbabalik sa kanila ng anumang ipinagbili nilang tahanan. Tayong mga mananampalataya ay pinalaya na ng Diyos mula sa kamay ni Satanas at ibinalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa atin ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng banal na Espiritu na nananahan sa ating puso. Sabi sa Juan chapter 8 verse 32 at 36, makikilala ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Marami pong salamat sa pagsama po sa amin. Nawa ang kalayaan na natanggap natin mula sa Panginoong Hesus ay magpatuloy habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang kaunawaan natin dito.
Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging mapagpala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.